Okay, so pag ganyang mga cylinders, mahalagang kunin yung angles natin. No, so tayo, para makuha natin yung angles ay pagkokonikin lang natin yung mga center nitong mga cylinder natin. Okay? So, connect ko lang to dito. Hindi pala naka-highlight. Kita? Ayan, kita. Kita ba yung triangle? Okay, kita naman dito. Medyo maproseso to. Kailangan lang natin maging creative, no? Okay, so yan. Given sa atin yung diameter, for example, itong cylinder A, ang diameter niya is 8 inches. Pero ako, ayoko gumamit ng diameter, radius na lang i-consider ko. So, ang una natin gagawin, consider na muna natin ito. Gaano ba kahaba to? Ay, sige, dito na lang muna. Ito. Mula dito hanggang dito, equal lang yan sa radius nitong circle na to. Ano yung radius nito? 5 inches. So, sulat ko dito 5 inches. Tapos ito naman, ang radius nito, 8 inches. So, magiging 8 inches to. Which means, kapag pinagsama ko tong dalawa, magiging 5 plus 8 lang yan. 13 inches to yung haba nito. Okay? So, sulat ko lang. Gets ba yung concept na yan? Oops. Teka lang. Pwede mong i-times 2 yung video kung masyadong mabagal at yes. Yan. So, 13 inches to. Ito ay 12 inches, I believe. Kasi, ang radius nito ay 4 inches. Ang radius nito is 8 inches. So, 8 plus 4 is 12. So, sulat ko lang. 12 inches to. And ngayon, ito, hindi natin pwedeng sabihin na ito 5 inches, tapos ito 4 inches. Pag add ko lang 9 inches. Hindi pwede. Kasi meron tayong gap dito. So, anong gagawin natin? Ang gagawin natin is hanapin natin yung difference ng height nito tsaka nito. So, ito ay 5 inches. So, lagay ko lang directly dito sa baba. Yan. 5 inches yan. Tapos ito ay 4. Yan. Ngayon, gusto ko gumawa ako ng triangle in accordance sa x-axis natin. So, pagkakonikin ko lang to, papunta dito sa x-axis natin. Parang ganyan. So, kung tatanungin kita, ano yung height nito? So, ang sabi natin, ang buong yan is 5 inches. Tapos ito 4 inches, di ba? Ngayon, kung makita mo, itong 5, bawas mo dito sa, ito, para kita, oh. Itong 4, pinagbangga mo yan. Itong gap na to, yung nandito, is magiging 5 minus 4 lang. So, ibig sabihin, ito ay 1 inch lang. Okay? Gets ba yan? Ginawa ko ganun para bad ko pala. Basta yan. Yan. Ito 5, ito 4. Pag pinagbangga ko, may difference sila na 1, which is ito. And, as we can see, meron tayong given na 25 inches overall. So, kung mapapansin mo, lapis ko na lang ulit. Okay, lagay ko lang dito. Ito, magiging 5 inch. Diba? 5 inch. Tapos ito, ganun to ah. Meron tong 4 inch na radius. Ngayon, nakikita mo ba? 25 minus 5 minus 4. Matitira is yun nandito. Okay lang kahit hindi ibababa natin yung 5 dito. Kasi makita mo ito 5. Hindi pa dapat ito 5 lang din. Okay, so ang nangyari, buong to, i-minus natin sa 5, i-minus natin sa 4, lalabas yung length nito. Itong pahabang yan. Okay, so magiging 25 minus 5 minus 4, 16. So itong habang to, 16 inches.
Kasurat. Kita mo to, may hypotenuse tayo na hindi pantay along sa x-axis. Gagamitin natin yan. Ang mangyayari ay Pythagorean theorem lang tayo. Hanapin natin yung hypotenuse ito. So, magiging square root ng 16 squared plus 1 squared. Lalabas na yung hypotenuse na square root of 257. So, ito yon. So, burahin ko na muna si 16 kasi hindi natin kailangan yan. No, so, ito daw, sana kita, sorry kung magulo na. Itong line na to, tatagalin ko na rin to, yung nasa baba. Pero mamaya magagamit niya. Ito, ay square root ng 257. Yung length. Okay. Ngayon, kailangan natin hanapin yung angle ng bawat isa. Susundan ba? Ayan. So, paano yan? Paano hanapin si angle? Eh, ang given lang naman natin is size. Gagamit tayo ngayon ng cosine law. Okay? So, ang cosine law natin is basically c squared is equal to a squared plus b squared minus 2ab cosine C. Yung C is yung opposite ng C. So, basically, ang mangyayari, consider muna tayo ng isang side. Kahit alin dyan, siguro kunin ko tong 13. Ay, hindi. Pangalanan po lang muna natin yung mga angles natin. So, ako, kahit ano naman, pwede. So, pangalanan tong alpha, beta, theta. Yan. Okay. Kahit ano. Tip ko lang. So, ang mangyayari, C squared, consider ko tong 13, magiging 13 squared is equal sa a squared, kunwari ito yung a, root 257 squared plus b squared, itong 12 yung kabilang side, so 12 squared minus 2, yung a natin is root 257, di ba? Times b na 12 cosine, ano yung co-consider nating angle? So, since ito yung ito yung length na kinonsider natin, ang gagamitin natin is yung angle na hindi dumidikit dito sa 13, which is ito. Basta yung opposite nan, ito. Ito yun. So, magiging beta. So, shift solve lang natin. Mahanap natin yan. Teka lang. Cosine x. So, pag shift solve mo, make sure yung x gawin mo around 50. Kasi pag nasa thousands yan, thousands yung lalabas dito. So, as a safety measure lang, gawin mo ng 50. Trip ko lang. Tapos, ang lalabas, beta daw natin. Isulat ko na lang dito. Beta is equal to 52.9157. 4 decimals ako nasanay, so yun na lang gagamitin ko. Okay, so meron na tayong beta. Ngayon, pwede natin gamitin yung patuloy-tuloy yan, yung cosine law, kaso nakakatamad at masyadong mahaba. Gamitin na lang natin yung sine law. Oo, puro law ang gagawin dito. So, meron na tayong beta. So, ang sabi natin, ang sine law is sine A over A is equal to sine B over B. Okay? So, gamitin natin yung concept na yan. Sine A, consider natin itong 13 inches tsaka yung beta. Meron tayong sine beta, which is ito, 52.9157 all over, yung A natin is itong 13 inches is equal sa, hanapin natin itong theta. So, sin theta all over, ano yung sa opposite nan? Itong 12. Okay? Yun yung
side na hindi na nahihipo nitong theta. So, ito i-consider natin. Over 12. So, ano si theta? Shift solve lang natin. Pag nagugulahan, huwag may magtanong sa akin. It's okay. Medyo maproseso to. Ayan. So, meron tayong theta. Ang theta natin ay 47.4243 degrees. Ayan. Lastly, hanapin natin tong alpha. So, sin lang ulit. Hindi. Sin. Consider ko lang to. 13 tsaka yung beta. Sin 52.9157 all over 13 is equal sa sin. Hanapin natin tong theta, di ba? Ay, hindi. Meron na tayong theta. Hanapin pala natin si alpha. Sin alpha all over. Ang side niya is root 257. Yan. Shift solve. Yan. Meron na tayong alpha is equal to 79.6603 degrees. Ngayon, kung nagdududa ka sa sagot mo, dapat pag pinag-add-add mo yan, magiging 180 degrees. And, sige, try ko na. Why not? Kasi may rule na ang lahat ng angle ng triangle is dapat equal sa 180 degrees. So, try natin. Pag-add ko lang ito tatlo. Hindi naman kailangan to step na to, pero pang double check ko lang. Ayan, 180 point, may something discrepancy. Okay lang yan. Wala tayong pake dyan. Basta 180 yan. Okay? Kung mapansinin nyo. Di ba kay Sir Box 3 decimal? O, ayan o, 180. Anyways, meron na tayong angles. So, Rag, magsasagot na ba tayo? Hindi pa. Kasi, kung mapapansin mo, yung angle natin, hindi siya naka-base sa x-axis, nakatabingi siya. Kailangan, i-diretso natin yan. So, ang mangyayari, magagamit uli natin yung nandito. Ay, sabi lapis ko. Yung nandito. Kung maalala, ay, nakalimutan akong step. So, basically, kanina, di ba, meron ditong 1 inches tsaka 16 inches. Drawing ko na lang. Meron ditong 1, may 16. Hanapin natin yung angle nan. Ganyan na lang. So, para hanapin yan, arctangent is equal to opposite 1 over adjacent na 16. Meron tayong 3.5763 degrees. So, bakit natin gagamitin yan? Kasi, gusto natin ipantay dito yung ating angle naka-based sa x-axis. Na. So, ang mayayari, gagawa tayo ng panibagong triangle uli. Oh no. Asan yung orange ko? Yan. Ang gagawin ko, keep to as is. Tapos ito, extend ko lang mula dito sa x-axis. Pantay na sa x-axis. Tapos ito, extend ko lang din para bumangga sa x-axis natin. Okay, so, ang nangyayari is parang ganito. Para ma-visualize natin na. Yan, kulay orange na siya para kita mo. Ito yung reason bakit lapis lang kasi ang daming adjustment na gagawin. So, itong 13, hindi na magagamit yan kasi ito yung 13 kanina. Pero, nag-adjust tayo. Lumaki. So, wala na yan. Hindi natin kailangan yan. Pero itong 12, stay as is. Itong beta, tanongin kita, yan ba yung gagawin nating angle? Hindi na. Kasi, kung makapansin mo, ganyan yan kanina. Adjust, gumanon. Diba? So, babagoyin natin yan. Kaya, kinuha yung angle dito kanina, yung may 1, tsaka 16. Pag-a-add natin yung beta, tsaka yung angle na nandito. Yung triangle na nandito kanina yung una, yung may 16 dito, may angle yon na 3.5763. So pag add natin si beta tsaka ito,
So, ang mangyayari, gets ba bakit pinag-add? Kasi, na-adjust nga to, hindi na siya beta. Kapag gumawa tayo ng bagong triangle, along x-axis, yung horizontal. So, pag-add lang natin si beta, tsaka yung triangle na nandito. Hindi lang kita, pero may maliit na angle na nandito. Okay? So, pag-add natin yon. Yung maliit na angle na nandito, paulit ako, is ito yon. So, 52, yung beta, 0.9157 plus itong iota, 3.5763. Ang angle natin ngayon dito ay gawin ko lang 56.492 degrees. So, ito ba yung alpha nagbago? Hindi. Yan pa rin yung gagamitan nating angle. Kasi nabivisualize naman natin na yan pa rin. So, ang alpha natin is 79.6603 degrees. Ngayon, ito, unknown yung angle dito. Oh no, paano yan, Ralph? Anong gagawin natin? Remember yung sinabi ko kanina, dapat lahat ng angles natin sa triangle mag-i-equal sa 180. Pangalanan natin itong P na lang. Okay, so, sabi ko nga, dapat lahat equal sa 180 degrees. So, 180 is equal dapat sa angles na to. So, si phi plus ito, 79.6603 plus ito, 56.492. Makukuha na natin yung phi. Ship solved. Best friend na ship solved. Ayan. Kukuha na natin si phi is equal to 43.8477 degrees. Ito yun. Sulat ko na lang din. Why not? Sana hagip lahat sa camera. Oh no! Ayun, kita pala. Sorry. Nag-overthink ako, hindi ko kita yung camera. Ayun, kita naman pala lahat ng sinulat. So, ito is 43.8477. Yan na yung angle na gagamitin natin. Angle pa lang ang nakukuha natin, hindi pa tayo nakakapagsagot. Ang kailangan natin sagutin is, ano ba yung reaction dito, 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 saka dito. Pangalanan natin, ito si A, so AX na lang. Dito ba? Yep, kita naman. Ito, si AY. Ito, BY. Tsaka, BX. Yan. Okay, so, huwag natin kakalimutan, meron silang tigigisang weight. Ang weight nito is dapat nakatutok sa center. Pwedeng sulat mo dito, pwedeng sulat ko dito. Lagay ko na lang dito, why not? May weight to na 700 pounds. Ito naman ay 275 pounds. At lastly, ito ay 175 pounds. So, baka nagtataka ka, Ralph, baka kailangan natin yung sides ito. Hindi na. Ang kailangan lang talaga natin is yung angle. Which is, ang hirap kunin. Ang dami kasing law. Cosine law, nag-sine law. Tapos may law pa sa triangle na dapat lahat equal sa 180. Grabe. Pero, nakuha na natin. Tsaka dapat, yung angle natin is laging nakabase sa x-axis. Lagi yan. Okay, so, simula tayo. FBD tayo. Okay, FBD tayo. Consider lang natin ito. Yung malaking bilog. Tsaka yung contact niya dito sa B, tsaka sa A. Okay, so, drawing natin. Tara lang, isin ko lang. So, si cylinder C yun. Ayan, hindi pantay. Oh, hindi na ganyan. Basta bilog.
Yan. Yan. So, andito si C na merong sulit ko dito 700 pounds ay, 3 lutang sirad 700 pounds and meron tayong tawagin ko na lang to AC kasi magkakonect si A tsaka si C na pag ganito. So assume ko na pag ganyan papunta doon yung tama kasi imagine mo to as a reaction na normal force perpendicular dapat dito sa tatamaan nila dito pag ganun. Okay, kaya natin kinailangan yung angle para may pagbabasehan tayo dito. So ito ang angle nito ay ito, kailangan pala may pangalan to, pangalanan natin. Ito ngayon ay nagamit ko to, isipan ko lang. May alpha na. Sige, ito na lang si alpha. 56. Ano pa po hindi natin nagagamit? Ito, P. Tapos ito ay ano kaya ba? Ewan ko. Gawin ko na lang E. Trip ko lang. Basta yan, E. Okay. So, isulat ko na lang dun dito para hindi tayo nalilito. Alpha natin is 79.6603 degrees. Wala, laki ng degree. Ang phi natin is 56.492 degrees. And yung E is equal sa 43.8477 degrees. Okay. So, ito may angle to na P. Wait lang. P. Tapos dito, ito yun, may angle pa isa. Angle naman niya is E. Yung angle nito. Pangalan natin, kasi AC. So, pangalan ko AC. Tapos ito naman is BC. Yan. And magsa-summation of forces lang tayo ng horizontal tsaka vertical. So ito ay C at cylinder C. Yan. So summation forces, unahin na natin si horizontal, trip ko lang. Equilibrium tayo, dapat equal sa 0. So, BC cosine E. Isulat ko na lang yung value ng E. Minus AC cosine. Bakit minus? Kasi papunta sa left. Cosine phi na 56.492 degrees. So, equal sa 0. Gusto ko, isolate natin si BC. So, lipat natin si AC sa kabila. Magiging AC cosine 56.492 all over. Ito, lipat sa kabila. So, divide both side ng cosine 43.8477 degrees. Yan yung BC natin. Next is summation forces vertical. Meron tayong equal 0. Okay, right positive, upwards positive. Meron tayong negative 700 plus BC sin E na 43.8477 degrees plus AC sin phi na 56.492 degrees. Bakit positive parehas? Kasi parehas pataas. And sabi natin, positive ang pataas. Equal 0.
And ngayon, meron tayong equation for BC. Apply ko lang to. Okay? So, negative 700 plus BC na equal daw sa AC cosine 56.492 all over cosine 43.8477 degrees. And yung BC natin times sine ang dami 43.8477 plus AC sine 56.492 degrees is equal sa 0. Shishipsod na natin yan. Kasi isa na lang yung unknown natin, which is AC. Okay? So, negative 700 plus cosine 56.492 over cosine 43.8477. Double check ko lang. Mali. 56 to, di 53. Oh no. Bakit double check ko? Okay. Times sine 43.8477 plus x AC sine 56.492 is equals to 0. So, double check ko lang ulit. Go-overthink ako. Baka kamali. Ang layo na ng video natin. Magkakamali pa ba? Okay. 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 Plus. Okay. So, shift solve. Makukuha natin AC ay 513.1619 pounds. And gamitin natin yung equation na to. Okay? So, since may value na tayo ng AC, sabihin na natin BC is equal sa AC na 513.1619 cosine 56.492 dami mong sinasabi, Ralph. 0.8477. So, kunin natin yung value ng BC. 513.1619 times cosine 56.492. Hello, umaga na. Cosine 43.8477. Double check ko lang. Okay. So, meron tayong BC is equal sa 392.8164 pounds. Okay, malapit na tayo. Kailangan ko lang ng papel. Okay, so consider naman natin. So, makomplete na natin to. Meron tayong value for tawag ito BC at AC. Ngayon, mag-isolate FBD ulit tayo ng siguro unahin natin si A or B. Ano kaya? Siguro B na lang unahin ko. Trip ko lang. So, sabihin natin at cylinder B so, drawing lang ako ng bilog. Although, hindi naman talaga kailangan ng bilog pero gusto ko lang ganda ng bilog. Tawag dito visualize. So, meron tayong equilibrium. Okay, so sabi natin kanina si BC is pa ganon papunta doon. So, syempre, para maging equilibrium, dapat may kokontra dyan na pa ganon. So, ibig ko sabihin dyan is, di ba may contact dito? Consider mo to si cylinder B. May contact sila. Nung nag-consider tayo dito, FBD, ang sabi natin, pataas tong force na to. Kulay nga. Pataas. Consider natin. Ngayon, kapag ito naman yung kinonsider natin, dapat pababa na yung force nan para maging balance.
Okay, so parang nagbabatakan sila, ayan o, para maging 0. Lagi may equilibrium. Okay, so what I'm saying is, from this illustration, meron tayo AC, kapag ganon, ang direction na natin is pababa. Compared kanina na pataas. And it makes sense naman, di ba? Kasi itong, imagine mo itong cylinder nito, inabangga ito. So, dapat pababa yung force nito. Pero, kapag ito naman yung consider mo, ito mo itong cylinder na to, parang nakapatong, parang umaangat naman, parang nire-resist nyo yung force na pababa. Kasi ito, may weight siya pababa, ito dapat pataas. Gets ba yan? Basta yan. Ayan, basta ganyan, kakahiwalay sila. So, anong angle? Ang angle na gagamitin is ito pa rin. Hindi na natin gagamitin ito. Kasi pag hinati mo pa yan, kakagulo-gulo pa. And, basta, ayan, may angle na naman eh. Okay na to. Pero what if, nga. Mamaya na. Taga lang, curious ako ah. Then, 180, 43. Hindi kasama to ha. Teka lang. Yes. Ayan, same nga lang. Na-overthink ko lang. So, angle na gagamitin is E. Okay. And sabi natin kanina, ang E is equal dito. Oh my god, ang gulo ng lamesa ko. E is equal sa 43.8477 degrees. Ngayon ko lang na-realize, baka may mga parts na hindi nahagip ng camera nung nagsosolve ako. So, sana kita. If hindi, well, siguro ulitin ko na lang. So, ayan. Meron tayong AC. Ay, ano pala to? BC. Ito, BC. And ang value ng BC natin ay ito, sulat ko na lang 392.8164 pounds. And ang sabi ko kanina, ang hinahanap dito is itong BY tsaka BX, di ba? Kasi yun yung magiging reaction, normal reaction, normal force. Normal force itong cylinder. Basta yan. Ito si BY, ito si BX. And lahat sila nagmi-meet sa gitna. Dito. Ito si B. Okay, summation of forces. Yay. Summation forces. Horizontal muna tayo. Trip ko lang. Rightward positive. So, BX minus ito, yung force na BC, 392.8164 cosine E, 43.8477 degrees. Is equal to 0. Shape solve. Oops, wait. Nalimutan ako. May weight si cylinder B. Oh my goodness. Nakakalimutan pa. Okay, so may weight to na 275 pounds. Okay. Well, sa y-axis naman yan, so hindi pala affected tong equation natin, thankfully. Okay, so tuloy lang ng laban. So x minus 3 cosine 43.8477 0, shift solve. Ayan, meron na tayong BX na 283.2928 ounce. Sagot na yan.
Oh. Tapos summation forces vertical naman. So meron tayong BY positive minus 275 itong weight ng cylinder P minus 392.8164 sine 43.8477 degrees. So BY is equal to shift solve. Minus 275 minus 392.8164 sine 43.8477 is equal to 0. Shift solve. Ayan. 1 pounds. Ay, kung kailangan pala ng sign, ayan, lagyan mo. Okay, last one. Cylinder A. Guli ako. At cylinder A. FBD tong ginagawa ko, ha. Okay. So, meron tayong, baka malimutan ko na naman, may self-weight to na 175 pounds. And meron tayo AY ito, tsaka AX. Tapos meron din tayo AC. So kanina, yung solving natin sa C, ang AC natin pataas. So dapat pag nilipat natin dito, pababa na. Magiging paganto na. Okay? Tapos sa angle na gagamitin ay ito, phi, which is nakalculate natin kanina as 56 point, sinusulat ko lang nandito, 492 degrees. Yan, konting tiis pa, konting irin na lang, right? Go. Okay, value ng which is AC natin ay ito, sulat ko lang 5, doon mukhang 8. Saan yung fraction ko? 513.1619 pounds. Yan. Okay. Summation forces horizontal. Meron tayong 513.1619. Ay, hindi. Baliw. Summation forces horizontal, rightward positive is equal to 0. So, 513.1619 cosine 56.492 positive minus AX is equal to 0. So, ano yung AX? Yan lang ba? Oo, yan lang. Ito pa sinissolve. Basta yan. Oh my god, tama! 283.2927 pag ganun. So, sabi natin equilibrium tayo, di ba? Eh, kung mapapansin mo yung force dito sa BY is equal daw sa 283.2928. So, dapat kapag nag-summation of forces tayo sa lahat dito, so, kung mapapansin mo, ang horizontal lang natin is BX tsaka AX. Dapat magiging equal yan. In which, tama, equal sila. Oh my god! Ngayon ko lang sinagutan, freestyle, kaya tuwang-tuwa ako. Tubig. May konting discrepancy pero equal sila. Ibig sabihin, tama. Okay, so, ang final test na lang natin is dapat pag pinag-minus, add ko tong 700, 275, 175 BY tsaka AY, dapat magiging 0.
Okay? Mamaya, tetesting natin. Sana tama. Kapag tama, edi ibig sabihin, hindi ko kayo nilaloko, hindi ko kayo sinasabotage. Pero, oh my goodness, sige, tuloy natin. Summation forces vertical equals 0. So, AY minus 513.1619 sine phi na 56.492 minus 175 equals 0. Shift solve. X minus 513.1619 sine 56.492 minus 175. Double check. Baka mali na sulat ni Rad. Okay. Equals 0. Shift solve. Okay. AY is equal sa 602.8789 pounds upwards. Okay, so double check ko lang para sure. So summation forces tayo ng lahat ng forces ay hindi dapat equal sa 0. Basta, yan. So negative 700, negative 275, negative 175. Ngayon, baka iniisip mo, hindi natin kino-consider yung BC tsaka AC. Kasi nga, nagbabanggaan sila, nagbabatakan. Ayun, no? Hinihila nila isa't isa. Magiging 0 yon. So, hindi na natin papansinin yun. So, plus BY na 547.1211 plus 602 0.8. Okay, kinakabahan ako kasi baka hindi mag-0. So, dapat 0 to. Tingnan natin. Kinakabahan ako, baka mali. Equal. Hey! 0 na yan. 1/1000. Napakaliit na. Ano mo? Oops. Oh. 0 na yan. Wala na yan. Basta yan. 0. Oh my God. Natapos din. Okay. Mahaba. Like, look. Tanong sa labas. Umaga na. Nag-record ako. Madilim pa. Anyways, sana naiintindihan mo. So,